Salamat sa Diyos sa panibagong araw. Araw ng Martes, maaga ako gumising dahil tambak yung labahin ko. Plano ko nga tapusin lahat ng labada ko ngayong araw. Etong lumipas na linggo, hindi ako nag-vlog dahil ayokong sabayan mag-upload ng araw ko yung masamang panahon. Hindi naman kasi lahat ay nasa maayos na sitwasyon. Kabilang na nga doon ang kapatid ko na nasa Bataan. Pinasok din kasi ng tubig baha yung bahay nila. Pero nasa maayos naman na silang kalagayan. At yung isang kaibigan ko rin na kagaya kong solo parent. Sobrang taas din ng tubig sa bahay nila. Buti na lang 2-story yung bahay niya kaya maayos naman silang mag-iina. At sakto naman din nakasama niya yung boyfriend niya kaya may nakasama rin sila. Kami naman ng anak ko ay nasa mataas na lugar. Kamusta nga pala kayo? Hangad ko po na tayong lahat ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Anyway, ng mga oras na to kasalukuyan na nga kami kumakain ng breakfast. Egg, hotdog at kanin lamig dahil kailangan ko ng lakas para mairaos yung tambak na labahin. Pagkatapos nga kumain ay nag-asikaso kaagad ako ng food for lunch. Pritong talong at pritong tilapia nga yung naisipan kong iluto. Kapag ganitong maamoy yung lulutuin ko, sa beranda ako nagluluto, sa ibabaw ng washing machine. At dahil nga maglalaba ako, kailangan ko gamitin yung washing machine. Kaya kailangan ko magluto ng mas maaga. Yes po, need ng explanation. Pagkatapos ko nga magluto, nagsalang na nga ako kaagad ng unang load sa washing. Bali pangalawang load na nga itong babanlawan ko. Ang ginawa ko nga para mapabilis at makaraos ako kaagad, tinulungan ko na nga maglaba yung automatic washing machine. At bago ko nga ipinagpatuloy yung paglalaba, ay kumain na nga muna kami ng lunch. Nauna ko na nga pala pakainin yung anak ko dyan. Dahil isda ang ulam at mas matinik, hindi na ako nag-video para mas mabilis kami matapos. Dahil alam naman natin na matagal talaga kumain ng mga bata. Naghahabol nga ako ng sikat ng araw kaya naman pagkatapos kumain ay itinuloy ko na yung paglalaba. Binabanlawan ko na nga bago isalang sa washing at binabanlawan ko na rin yung mga nasabunan na galing sa washing. At yung mga kaya ko naman i-hand wash kagaya ng mga pillowcases ay hinand wash ko na. Nakaraos na nga ako sa maghapon, kaya naman eto prep na for dinner. Nagisa na nga lang ako ng corned beef tapos nilagyan ko ng repolyo. Opo, naubos namin yung ulam ng lunch. Kung mapapansin nyo, minsan pag nagluluto ako, dinadamihan ko na. Kahit dalawa lang naman kami ng anak ko. Sa ganun kasi mas nakakatipid ako. Dahil yung mga natitira ay nauulam pa naman namin kinabukasan. Sa mga oras nga na yan ay bigla na naman umulan. Kaya buti na lang kahit papano nakapaglaba ako. At mabanggit ko na nga din po pala, sa gabi lang po ako nakakapag voice over. Kagaya ngayon ay alas 3 na ng madaling araw. Pagising-gising nga rin yung anak ko sa ingay ko kaya matagal ako makatapos. Hindi naman po kasi ako makakapag voice over sa araw dahil maingay. At bukod sa hinihintay ko pa siya makatulog sa gabi, ay tinatapos ko po muna lahat ng gawain ko. Minsan nga tapos na lahat, tapos na ako mag-edit, pero hindi ko pa ma-upload kasi wala pang voice over. Kaya rin hindi ko nga agad nasusundan yung mga upload ko. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung minsan ay wala akong voice over. Sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit naiilan lang tayo. At dahil nga maghapon ako naging busy, sa gabi ko na lang napaliguan yung anak ko. Naging routine ko na nga ang paliguan siya sa gabi. Pawisin kasi si Seki, kaya bago matulog ay wina-warm bath ko muna siya para presko yung pakiramdam niya at mas masarap yung tulog niya.
At pagkatulog nga ni Seki, nagsimula na ulit ako mag-asikaso. Nakapagwalis at lampaso na rin nga ako ng mga oras na yan. Late na nga yan pero pinilit ko tapusin lahat ng gawain para mas magaan kinabukasan. At kung nakaabot kayo dito, maraming salamat po at sa susunod ulit.